na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Mahirap po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong tema, The Cost of Christmas. Sabi nga ng kanta, o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan, tila ba'y kailan lang. Parang kailan lang naisabit ito, hanggang ngayon nakasabit pa rin. Sa HLMC ay 12 months ang Christmas. How much you cost to celebrate Christmas? Ayon po sa National Retail Federation, ang USAO, ang Amerika, ay gumagasta daw ng $997.73 10 to 2023, no? So kailan lang ito? October 2023. Ayon naman sa World Remit, sabi po, even though many Filipino live on or below the breadline, Christmas is a time of extravagance. Bakit daw? Average expenditure per household is $569.22. Kung i-convert po natin sa peso, napalagay natin ay 54 ang peso per US dollar. Katumbas po ito ng 30,737. So, ang Pilipino daw pag Pasko, per family, average gumagastos ng 30,000. Halos ganun din ang sinasabi ng Business Mirror na itala December 1, 2021, Filipinos spend 331% of monthly income. So, ibig sabihin, pag buwan ng Disyembre, 3 buwan ang ginagastos. Katumbas ng 3 buwan na sahod ang ginagasta ng Pilipino. Sadyang walang katulad ng Pinas, magastos ang Pasko sa Pinas. Pero papasok pa lang ang Christmas, ang dami na nating reklamo. Lapit na naman ang Pasko, walang ganito, walang ganyan, walang ganito. Pero sabi nga ng kanta, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko at tuloy-tuloy pa rin ang gastos. What is the cost of Christmas? Well, hindi po yan ang cost ng Christmas, kundi ang cost of Christmas, of course, is the Lord Jesus Christ. Pakita natin po yung first slide. So, pakititigan po ninyo ng maigi. That's the cost of Christmas. He is the cost of Christmas. Sabi nga ng 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo pinahayag sa mga huling araw na ito. Bago po ako magpatuloy, at italakayin ng Isaiah 9 verse 6 sa ating pong text, kung mahilig po kayong manood ng YouTube, marami kayong mapapanood, denying na si Jesus ang tinutukoy ng Isaiah 9:6. Na sinasabi, hindi yan si Jesus, kundi yan ay si King Hezekiah, isa po sa magbuting naging hari po. May nagsasabi naman na malayo daw ang translation na meron tayo sa original na lingwahe ng Bible o sa Hebrew Bible. And so daw ang intention daw kaya daw hindi daw naging tapat sa pagta-translate ng
sa English o sa pagsasalin sa ibang wika. The intention is para talagang ipakita na si Jesus ay Diyos. So, basically, ito pong mga nagque-question, no, o dinideny na this is about the prophecy of the Lord Jesus Christ, sila yung mga dinideny nila na si Jesus ay Diyos. Ang Book of Isaiah ay maliban sa tinatawag, sa kanya pong pangalan na may kahulugan, Salvation of Yahweh. Isaiah means Salvation of Yahweh. Kinikilala rin ito as the fifth gospel. So therefore, Matthew, Mark, Luke, and John, pero ito daw yung fifth gospel. Why? Again, maliban sa pangalan ng sumulat na may kahulugan na Salvation of Yahweh, kundi marami tayong makikitang mga propesiya about the coming of the Lord Jesus Christ as Savior. And let me mention some. Halimbawa, very popular po ay Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalagang at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Remember, kung maalala ninyo, ito ang sinabi ng anghel sa panaginip kay Jose. Nung malaman niyang buntis si Maria, nagplano siyang hiwalayan si Maria. Pero kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip, through the angel. At sabi nga sa Matthew chapter 1, nangyari ngang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. At tinutukoy si propeta Isaiah. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. So Isaiah chapter 7 verse 14, very clear na yung hulang ito ay tumutukoy kay Jesus. Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. Again, bumabasa lang ako ng ilang mga hula na mula sa sulat po ni Isaiah o ni Isaiah, and to tell us na talagang si Jesus ang tinutukoy po ng mga hula mula sa Isaiah. Chapter 9 verse 1 and 2. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ng lupain ng Zebulon at ang lupain ng Nephtali. I'm reading Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito. Daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Matthew chapter 4, naganap ang hulang ito. Matthew chapter 4, let me read simula verse 12. Matthew chapter 4, beginning verse 12. Nang mabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Nephtali, na we just read sa Isaiah chapter 9. Sa gayon natupad ang sinabi ni propeta Isaiah. So kinuhot ni Matthew ang Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. Lupain ng Zebulon at lupain ng Nephtali, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na liwanag, na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan at ay sumikat ang liwanag. Remember, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Isaiah chapter 40 verse 3. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Sino tinutukoy na darating? Sino tinutukoy na daraan si Yahweh? Si Jesus. At sino tinutukoy na propetang sisigaw ng ganito? Ihanda ninyong daraanan ni Yahweh? Si John the Baptist. So, the book of Isaiah ay pulong-pulo po ng mga propesiya na tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Again, I'm saying this to you, dahil nga po marami po tayong mapapanood sa YouTube o sa anumang social media, denying, hindi yan si Jesus, yan ay si King Hezekiah. Hindi yan prophecy kay Jesus. Binaluktot lang ninyo, and so para patunayan ninyo na si Jesus nga ay hindi lang tao kundi Diyos.
Again, these are coming from those who are denying na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At very popular, no? Ang Isaiah chapter 53. Kung di pa po ninyo nababasa yan, you read it, pero ang babasahin natin, pupunta tayo sa Book of Acts, the New Testament. Sa chapter 8, in Acts chapter 8, and let me read simula po verse 30. Acts chapter 8, verse 30 hanggang 35. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Pagkatapos si Felipe ay bigyan ng mensahe ng Holy Spirit na lapitan mo yung taong ito. Taong yan, nagbabasa siya. Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay nanyahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makakapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Again, he was reading Isaiah chapter 53, kung niyo pong i-check. Verse 35, simula sa kasulatang ito, isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol daw kay Nino, kay Jesus. So it's about Jesus Christ. Kaya nga po maganda po na meron tayo talagang Bible, and then we can write there sa tabi, nabasa natin yung Acts 8, kanino ba itong binabasa niya, then lagay nyo sa isang tabi, from Isaiah 53. So we can, pag nagbabasa tayo, mapapaalalahanan tayo at marirecall natin ang mga bagay na ito. Now, 2 puntos lang po ang nais ko pong ibahagi mula sa ating pong talata, ang ating pinagbubulay-bulayan mula sa Isaiah 9:6, the humanity of Jesus and then the divinity of Jesus. The humanity of Jesus and the divinity of Jesus. Unahin po natin, the humanity of Jesus. Again, for to us, a child is born. Opo, ang kapanganakan ng Panginoong Yesus speaks of His humanity. Speaks of sa Kanya pong pagiging tao o pagkakatawang tao. At opo, ang kapanganakan ng Lord ay unique. Walang katulad. Hindi walang katulad na in a sense na, yes, every individual indeed is unique. Pero yung mga kaganapan no, sa kanya pong pagkasilang ay walang katulad. Katulad ng ang kanyang kapanganakan ay hinulaan. From Genesis to Malachi, we can read many prophecies about the Lord Jesus Christ. About sa kanya pong pagkasilang. Ang kapanganakan ni Jesus Christ is unique dahil sa ipinanganak ng isang birhen. Meron ba dito pinanganak, no? Sinilang, pinagbuntis siya ng kanyang nanay na birhen. Ang Panginoong Yesus lamang po, no, ang ipinanganak no, ng isang birhen. Ang kapanganakan ng Panginoong Yesus ay unique dahil pinanganak siya upang maging tagapagligtas ng makasalanang tao. Hebrews chapter 2, Hebreo kabanatang 2, simula verse 14. Hebreo kabanatang 2, simula verse 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niyang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan.
upang siya'y maging pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Kaya si Jesus nagkatawang tao, pakisabi sa iyong katabi dahil sa kasalanan mo. No, hindi po siya nagkatawang tao kasi nakita kanyang cute, no? Hindi siya nagkatawang tao kasi nakita kanya ay magiging mabuting tao ito, ito magiging pastor ito, ito yayaman ito, ito magpapatayo ng simbahan, ito magiging member ng Holy Light Mission Church. Ikaw magkatawang tao ka. No. Nakita kanyang makasalanan. So yes, ang kapanganakan ng Panginoong Yesus speaks of His humanity. At opo, to deny ang ang pagtanggi o hindi paniniwala na si Jesus ay naging tao, siya ay anti-Christ. Yan ang sabi ng Biblia. Minsan ang thinking natin sa anti-Christ, yung minumura lang si Jesus, nagsasalita lang laban sa pananampalatayang Kristiyano. Even those who don't believe o deny na si Jesus ay naging tao, ang espiritu ng anti-Christ ang nasa kanila. Yan ang sabi ng 2 John. 2 John verse 7. Isang kabanata lang po ang 2 John. 2 John chapter 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Sa ibang salin, o ang antikristo. So yes, we believe na si Jesus ay naging tao, 100% human, katulad mo at katulad ko. Some argues na tao lang daw si Jesus sa ganitong paraan. Ano ang tawag sa anak ng pusa? Kuting. Sabihin niyo, puso. Hindi. Kuting. Ang anak ng baboy? Biik. Ang anak ng tao? Sanggol o tao o baby. So sabi nila, dahil si Mary ay tao at siya'y nanganak, and so ang kanyang pinanganak ay tao lang. Kaya lang may lang. No? Ibig sabihin talagang tao lang, hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Hindi po ganun ang argumento po ng banal na kasulatan. Hindi po ganito sinasabi ng Bible about Jesus' humanity. Na kanyang pong pagkapanganakan ay siya lamang ay tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. 1 Timothy chapter 3, I want you to mark this, no, kung di pa ninyo nasa-shadean sa inyong Biblia. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Unang Timoteo, kabanatang 3, bilang 16. Hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Minsan napapakamot tayo, paano yun? Diyos na nagkatawang tao. No? Si Plato, he denied si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao sapagkat naniniwala siya, all things are bad or evil. All materials are bad or evil. Nasa katawang tao siya o tao siya, and so hindi po pwedeng ang banal ay manahan sa evil o manahan sa katawan ng tao dahil ang katawan ng tao ay evil o ang material ay evil. 1 Timothy chapter 3 verse 16, hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. The mystery of our religion. What is the mystery of our religion? Siya'y nahayag sa anyong tao. Sino tinutukoy dito na siya'y naghayag na sa anyong tao? Of course, the Lord Jesus Christ. Binatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. This is the mystery of our religion. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sunday after Sunday, we recite Apostles' Creed. Nawa, as we recite it, hindi lang po memorya natin, kundi maunawaan natin ano ba sinasabi ng ating pagbasa natin o pagpapahayag ng Apostles' Creed o pananampalataya o doctrine. Sabi natin o sabi sa Apostles' Creed, I believe in God,
the Father, no? Maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. This is not about Mary. Okay, ang konteksto pa rin nun is about Jesus. It's about Jesus. It's not about Mary. Suffered under Pontius Pilate. It is not about Pontius Pilate. It is about Jesus. Bakit po binanggit ang mga ito? To tell who Jesus is, na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit masasabing nagkatawang tao siya? Pinagsakit at pinatay siya, no, sa pangunguna ni Pontius Pilate. Bakit siya'y tao? Pinanganak siya ng Birhen Maria. And for the purpose of what? Of course, for the forgiveness and redemption ng makasalanang tao. Kaya pakisabi ulit sa iyong katabi, kung nasabi mo sa kanya sa kanan, sabi mo sa kaliwa, dahil sa iyo yun. Again, not because you're good, not because nakita ng Lord na ikaw ay magiging pastor o whatsoever, o magiging mabuti kang mananampalataya, kundi nakita kanyang makasalanan at kinahabagang kanyang, and so, nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Let's talk about the divinity of Jesus. The divinity of Jesus. Again, sa ating pong text, sa letter B o sa second part po ng verse 6, to us a son is given. Ito po ay nagpapahayag ng kanyang pagkadiyos, na bago pa man siya'y panganak, magkatawang tao, ay naroon na siya, existing na siya. Let's look at Luke chapter 3, verse 38, and kukumpara po natin sa Matthew chapter 22, verses 41 to 46. Luke chapter 3, kung saan ito po yung genealogy ni Lucas, no? Sa Luke chapter 3, sa last verse, verse 38, Luke chapter 3, verse 38, si Kenan ay anak ni Enos na anak ni Seth, at si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Okay? Ginagamit po ito ng mga naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, kundi siya'y tao lang, kasi daw si Adan tinawag din na anak ng Diyos. So, porket daw ba tinawag si Jesus na anak ng Diyos, ay Diyos siya? Eh, bakit si Adan tinawag din na anak ng Diyos? So, dapat din, Diyos din siya. At yung katabi mo, anak din ng Diyos yan, di ba? So, Diyos din yan. Ganun po ba yun? So, dapat, kung dahil tinawag si Jesus na anak ng Diyos at sinasabi niyo siya ay Diyos, eh dapat si Adan, Diyos din. Pero si Adan ay nilikha lang. Tao lang din siya. Dahil ang Diyos po ay hindi nilikha, kundi man nilikha. Can you say amen? So, paano yun? Again, Matthew chapter 22, let's compare yung Luke chapter 3, verse 38, sa Matthew 22. At basahin po natin simula po verse 41. Bagamat obviously po, napakalaki naman ng diferensya, ni Adan sa Panginoong Jesus. But I want you to see, kung pag si Jesus po ay tinawag na anak ng Diyos, ano pong sinasabi po ng Bible, ano pong pakahulugan ng Biblia, na siya ay tao lang. Matthew chapter 22, simula verse 41, tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon. So, take note, ang mga tinanong po, ay mga Pariseyo, mga nagtuturo ng kautusan. Ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nung pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Ito po yung mula po sa awit 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So, dalawang Panginoon ang nandoon. Ang binanggit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So, David, no, is calling Jesus as his Lord. And you will observe, no, pareho pong capital P. Verse 45, ngayon, kung si David ay tumawag sa kanyang ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Remember, the issue dito, no? Si Kristo ay anak ni David. Isa man sa kanila ay walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. So, to call Jesus as the Son of God doesn't mean pareho ng kahulugan when the Bible called Adan as Son of God. Diba? Hindi po ito pareho. Ano pong naiisip po ng mga Pariseo, ng mga teachers of the law, kapag binabanggit ni Jesus ang mga salitang, My Father, hindi our Father. Kung maalala ninyo, nung magkasalubong sila ni Mary Magdalene, huwag mo kong hawaan, sabihin mo, pupunta ako sa inyong ama na aking ama. Hindi sinabing, ating ama. Hiniwalay pa niya yung sarili niya. No? My father and your father and my father. Hindi sinabi kay Magdalene, our father. Binukod niya ang kanyang sarili. Why? Iba po yung kanyang pagiging anak. No, sa pagiging anak natin. In fact, pakisabi sa yung katabi, adopted ka lang. Di ba? Hello? Hindi lahat ng isinilang ay naging anak ng Diyos. No? Inampun ka lang ng Diyos. And that is through the Lord Jesus Christ. Bagamat sa atin po, no, minsan ang connotation natin o thinking natin, saan po ang masama. Pero ang totoo, kung titingnan natin, kung ikaw ay inampon, no, ibig sabihin, pinili ka. Special ka. Samantalang yung magulang, pag niluwal niya ang anak, ayaw ko, hindi, anak ko yan, I'll take it. Wala akong chance pumili. Pero yung inampon, it's all my prerogative, kagustuhan, na piliin ko siya na ampunin. Kaya, talagang laki ng pag-ibig ng Diyos. And that's why, for God so loved the world. Kaya minsan may mga pagkakataon nahihiya tayo sa Lord, di ba? I hope na nahihiya tayo sa Lord not because, not just because He is God, kundi makita natin, Lord, ang laki ng pagmamahal mo, ganito lang binibigay kong pagmamahal. Ganito lang yung paglilingkod na binibigay ko sa iyo. Let's read John chapter 5 and see kung paano po nag-response po ang mga Pharisees, mga scribes, kapag tinatawag po ni Lord ang Ama na kanyang Ama or my Father. At hindi lang po ito isang pagkakataon, minsan pagkakataon na Jesus called God as my Father, kundi maraming pagkakataon. In John chapter 5, kung saan po meron pong pinagaling si Jesus sa araw ng Sabat, John chapter 5, simula verse 15, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo. Bakit daw? Sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Yan niyo siya, talagang pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama. May mga nakikipag-argue, show me in the Bible na direktang sinabi ni Jesus, ako ay Diyos. Wala ko kayong mababasa talagang word for word na gano'n, na ako ay Diyos. But ito pong sinasabi ni Jesus, it means ako ay Diyos. Nang tawagin niya ang Ama, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. And then pasabi, at gayon din ako. Anong response ng mga Hudyo? Verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya. Bakit? Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niya ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos.
So sa mga scribes, sa mga Pharisees, ito po yung ibig sabihin kapag tinawag mo ang Diyos, My Father. At tama po sila sa pagkaintindi. Wala pong misinterpretation doon. Ang mali, hindi nila matanggap ang claim ni Jesus. Pagtawag sa Diyos na My Father. Paano tayo tinuruan manalangin? Our Father. Ama namin. Chapter 2 ng Pilipos. Basahin po natin ito. Bagamat very familiar ito sa atin. Isa po ito sa paborito ko pong talata sa Biblia. Kung bakit po? Because this speaks of humbleness, of humility. At ang example nga ay ang Panginoong Jesus. Dahil lahat tayo may tendency magmalaki, may tendency magyabang. And so, napakaganda pong safeguard ito sa atin to remind us na walang puwang ang pagmamalaki. Filipos chapter 2, ang babasahin lang natin ay verse 9 and 10. Filipos 2, 9 and 10. Dahil dito, referring to Jesus, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So sabi naman ng mga denying na si Jesus ay Diyos, tignan nyo ang linaw, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Tinaas lang siya. So siya'y tao lang na tinaas. Yun po yung argumento nila, gamit po itong talatang ito. Well, ang tanong, ganun nga ba? Dahil tao siya, tinaas siya ng Diyos at binigyan ng pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Well, basahin natin simula po verse 1. Again, chapter 2 pa rin. So, maintindihan natin ano po yung pinakakonteksto o bakit po nabanggit ito o nakot ito ni Pablo at ano po ang kanyang intensyon. So, beginning verse 1, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba. Okay? Sa lungat ng pagyayabang, pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili at hindi ang sa inyong sarili. Anong ginamit niyang example? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So bago po binanggit yung verse 6, ano po yung konteksto? Magpakumbaba tayo, maglingkod tayo ng may kababaang loob. I will show you a good example, perfect example. Tignan ninyo ang Panginoong Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halikusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinganak siya bilang tao. Sabi na iba, tama, verse 6, 7, no? Tao siya, pinanganak ko. No, bala yung previous verse. So, maintindihan natin yung tamang talagang sinasabi. Huwag mo natin bigyan ng kahulugan. Ang Bible ang magbigay ng kahulugan. Sabi nga nila, do not put your words in my mouth. No, let me tell kung ano yung gusto kong sabihin. And let the word of God speak to us at siyang magpaliwanag. Verse 7, sa halikusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos, saka lang sinabi yung verse 9, at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay ang Hesus Kristo ang Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. At yes, isa sa dahilan din kung bakit ko paborito po ito, salamat na pinapahayag ko si Kristo
si Jesus na aking Panginoon, na aking tagapagligtas sa buhay na ito. At hindi doon sa ilalim, hindi doon sa impyerno. Dahil even sa impyerno, ipapahayag nila si Jesus ay Panginoon. Pero wala na silang kaligtasan. So what was Paul saying? Gayahin natin si Lord. Magpakumbaba tayo sa ating paglilingkod. Dahil sabi nga, ang nagpapakababa ay tataas at nagmamataas ay ibabagsak. Now, tingnan po natin mga binanggit po na pangalan ng Panginoong Yesus. Again, this is not King Hezekiah, kundi ang Panginoong Yesus. 4 po na pangalan. Again, hayaan niyo pong gamitin ko po yung ESV. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Pansinin po ninyo, hindi po and the government, kundi single. Singular. Government. Why not governments? This speaks na ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay naghahari sa buong sangkatauhan. Anong sabi ng Lord sa Matthew 28 verse 18? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, saan? Sa langit at sa lupa. So all governments is in His shoulder. Now again, sabihin naman natin, tamo pastor, ba't ganun po? Ibinigay lang Hindi talaga siya ang may kapangyarihan sa langit at lupa, kundi binigay lang sa Kanya. Again, remember, nagpakumbaba siya. Tingnan po natin yung mga pangalan. Again, and the government shall be upon his shoulder and his name. Mapapansin po ninyo bakit walang S, 4 ang binanggit. Kaya ganun palaga yung 3, bakit hindi God's? Ano po yung mga pangalan? Wonderful Counselor, kahanga-hangang taga-payo. Ang Pangulong natin Marcos, mayroon po siyang mga meron siyang legal advisor, may spiritual advisor, may economic advisor. I don't know kung sino kanyang spiritual advisor. Hindi naman siguro si Kibuloy, Ang akin yun. Pero nakikisama lang ako kasi nilibre niya ako ng helicopter. Legal advisor niya, I think, si 99 years old na Juan Ponce Enrile. So, ang tanong sa iyo, who is your counselor? Who is your counselor? We used to quote, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and He shall direct your path. We used to quote Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. At minsan madalas na doon na tayo sa second part. Ang pangarap mo iyong makakamtan. Bago mangyari yun, ano muna sabi? Hanapin mong kaligayahan sa Diyos. Hello? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Then, ang pangarap mo iyong makakamtan. I will not, hindi na ako magtagal sa mga names na ito dahil mahaba pa sabihin ko. Ano pa po ang tinawag sa kanya? Mighty God. So obviously, hindi talaga ito si King Hezekiah. Dahil tinawag po siyang Mighty God. Hindi small g, kundi capital G. And then sabi ng iba, tingnan nyo po, Mighty God, hindi Almighty God. So, less God siya. Hindi talaga siya kapantay ng Ama. Dahil Mighty God lang hindi Almighty. Well, ang tanong, si Yahweh ba, ang God the Father ba, hindi din tinawag na Mighty God? Isaiah chapter 10, verse 21. Isaiah chapter 10 verse 21, a remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Ganun pa rin, pastor, hindi pa rin siya tinawag na Almighty. Revelation chapter 1 verse 8.
Pahayag, Kabanatang 1, bilang 8. I hope alam ninyo kung nasaan ang pahayag. Verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty God. Now, sabihin natin, Pastor, wala naman pong binanggit na si Jesus yan. Basahin nyo yung previous verses and you will see at tinutukoy dyan at ang nagsasalita dyan ay si Jesus. So, mahirap talaga pag kinuha mo lang isang talata and then sinara mo na yung Bible and then habang naglalakad ka, iisip ka and then you put interpretation to it, no, and then malamang sa malamang magkakamali tayo ng pag-intindi. So Jesus is Almighty God. Ano pa pong pangalan yung pagkatawag sa Kanya? Everlasting Father. So sabi ng mga oneness, tama, si Jesus siya din yung Ama kasi tinawag siyang Everlasting Father. So one person lang. Pagkaibahan po ng oneness, one person ang oneness. Tayo po'y Trinitarian, 3 persons, Father, Son, and the Holy Spirit. So paano po ito? Tinawag si Jesus na Everlasting Father. Does it mean na isang person lang ang Ama at Anak? Of course not. No, this is to say na si Lord Jesus is like a father to us, treat us as His children. At salamat, hindi lang siya Father, kundi Everlasting Father. Kaya ang inari po niyang anak ay anak niya magpakailanman. Can you say amen? At opo, He is our Everlasting Father. Minsan, I admit, pag tinatawag ng mga bata, ay malilit na mga bata yan, no? At minsan tinutuluan ng mga magulang, no? Sige, magagalit si Papa Jesus. No? I think I beg to disagree, no? Lagi isipin natin sa mga bata, isipin natin lagi sa bata na magagalit si Jesus, no? Pero minsan naisip ko rin yun, tama bang tawagin na Papa Jesus? Pero palagay ko, yes. He is the everlasting Father. But kung iisipin ninyo na yung Ama, no, at yung Anak ay isang persona lang because tinawag siyang Everlasting Father, mali po yun. Ang Ama ay Ama at ang Anak ay Anak. Can you say Amen? Remember, sabi ng Lord, I and the Father are one. Sabi ni Lord kay Philip, pag nakita na sa Ama, nakita na sa akin. But it doesn't mean na isang persona lang po yung Ama at Anak. Sila ay dalawang persona. Dahil may mga pagkakataon, yes, na si Jesus ay tinatawag din Yahweh. One example, John chapter 12. Juan, kabanatang 12. Pagtanong katabi mo, tulog ka na ba? Huwag kang matulog. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. John chapter 12. Juan, kabanatang 12. Verse 41. John chapter 12 verse 41. Sinabi ito ni Isaias. Again, si Isaiah nagsalita. Sapagkat nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus. So, tinutukoy po ni John ay ang Isaiah chapter 6 verse 3. Binanggit nakita ni Isaiah sa kalwalhatian ng Diyos at narinig na yung holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His glory. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niyang kalwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. So here, si John, ininterpret niya yung Isaiah chapter 6, na si Propeta Isaiah, ang nakita niya na kalwalhatian ng Diyos ay si Jesus. And si Isaiah, sinasabi niyang nakita niya ay si Yahweh. That's the mystery of Trinity. Again, dalawang persona po. Ang Ama, ang Anak, the third person is the Holy Spirit. Prince of Peace. Ano po, ang Panginoong Yesus po lamang ang tanging naging daan para ang tao ay makasundo ang Diyos. Amen? 2 Corinthians chapter 5. Pangalawang Korinto, kabanatang 5. Malapit na ako matapos. 2 Corinthians chapter 5. Malapit pa lang, hindi ko sinabi magtatapos na ako. Pangalawang Korinto, kabanatang 5, beginning verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito
Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Okay? Pati yung mga apostol, mga kaaway din yan ni Lord, ginawa lang niyang kaibigan. Piniling niya. Verse 19, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang na Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. No? Sa mo rin Amos ba yun? No? Tinatapon ng Lord sa pinakamalalim na bahagi ng dagat ang ating kasalanan. Wow! At hindi lang niya tinapon, hinugasan pa niya ng banal na dugo ng kanyang anak. Kaya talagang merry ang Christmas. Amen? Verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga sabi ng kantang, Hark the Herald Angels Sing, Hark the Herald Angels Sing, Glory to the newborn King, Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Why? Kasi merong pinanganak na anak ng nasangsanggol, ang anak ng kataas-taas ng Diyos. Speaking of Christmas songs, sino sa inyo yung nagpapatugtog na ng mga Christmas songs? Sana ang mga pinapatugtog natin may laman ng salita ng Diyos. Hello? Sana yung mga pinatutugtog natin Christmas songs, no, may salita ng Diyos. Naniniwala tayo ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? And so, kung through the song, at tayo naman yung mga music lover, so piliin natin yung mga kanta, no, let's play it, marinig ng mga anak natin, marinig ng mga malilit nating bata, no, para pag nangaroling sila, hindi yung kanta nila na ang babarat ninyo. Kundi yung kantahin nila ay merong mensahe ng tunay na Pasko. It's a good way para ma-remind tayo about Christmas. Tayo pa yung magpatugtog ng mga Christmas songs. Alam niyo po, nung namamalengke kami sa Kadiwa, meron po doon, every time na namamalengke kami, no, kantin po yun, no, may kainan, no, tuloy-tuloy lang yung radyo niya, no, kaya lang istasyon ng Iglesia ni Cristo. See, madaan-daan yung mga tao doon kumakain, naririnig nila yung pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Sana ganyan ka din, sabi mo sa iyong katabi. Huwag naman Iglesia ni Cristo ipakinig mo, ha? Sana ganun din tayo, magpatugtog tayo ng may mensahe ng Pasko. Sabi natin, ang Pasko ay galing sa mga pagano, dapat ipakita natin na yung Pasko is about Jesus Christ. Minsan ang mga anak natin ayaw makinig, so paringgan natin ng mga kantang makalangit. Paringgan natin ng mga pangangaral na makalangit. I observe sa mga Christmas party, nung kami po'y kahapon, nagkaroon po ng retreat, as you know, at Christmas party, yung background ng aming kanta, wala ding secular song din. Bisa kasi siguro, sabi kasi boring minsan, pastor, basta nagbanta kasi live. Yeah, okay, pero sana, no, hanggat maaari, piliin natin, no, maging mapili tayo sa mga laman, no, lyrics ng kanta. Let me end. Mahaba na ako. Last slide, okay? Yan. All I want for Christmas is. Ako po, pag nag-check ako ng attendance, no, hindi ko po sinasabi, pag tinawag ko pangalan, say present. Kundi, let's say, no, sa first day, sasabihin ko, okay, pag tinawag ang pangalan, paboritong ulam. So, pag tinawag ko, Kelvin Tindog, adobo po, gano'n. No? So, ang pangalan mo, Reynan, no? Chicharong bulaklak po. Hindi, kay Jorom yun. No? So, gano'n. So, dahil Christmas season, sabi ko, okay, pag tinawag ang pangalan, dugtungan. All I want for Christmas is, so, Jorom, lechon baka po, gano'n. All I want for Christmas is lechon baka. So, mga estudyante ko, sabi, all I want for Christmas is, side mirror ng motor.
All I want for Christmas is makauwi ng Zambales. All I want for Christmas is maraming pera. Habang nakikinig ako, tinatawag sila, naisip ko, baka nag-expect ata itong mga estudyante ko na mamimigay ako ngayong Pasko. Dahil puro mga sila. And then, nung natapos na, sabi ko sa kanila, yung mga hiningi ninyo, hindi naman masama. Pero, alam natin, na ang binigay ng Diyos is not what we want, kundi what we need. Hindi yung gusto natin ang binigay ng Diyos. Ang binigay ng Diyos ay ang kailangan natin. At ang kailangan natin ay kaligtasan. Ay tagapagligtas. Ang kailangan natin ay ang magpapakasundo sa atin, magre-reconcile sa atin sa Diyos. Dahil kahit man tama, kuha natin all we want, hindi lang sa Pasko, throughout the years, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, wala rin mabuting nangyari talaga sa atin. Yan, hindi nga marahil masama ang inaasam natin ngayong Pasko. Pero alam natin, ang ibinigay ng Diyos ay hindi kung ano ang gusto natin, kundi kung ano ang kailangan natin. At ang kailangan natin, Son of God, Savior, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. He is the cause of Christmas time. Manalangin. Lord, salamat po, O Diyos, for reminding us na po, hindi po yung mga inaasam namin sa Kapaskuhan ang cause of Christmas, Panginoon. At nawa, Lord, hindi lamang po namin natanggap ito, kundi mapalaganap din namin ito, Panginoon. Nagayon na nga lang ang pagmamahal niyo sa amin, nang kami makasalanan pa, binigay mo ang iyong anak na si Jesus. Lord, ngayong Kapaskuhan, nawa, Lord, sa pamamagitan ng buhay namin, nakaranas na yung pagligligtas, magdala rin kami, Panginoon, ng mensahe ng kaligtasan sa marami. At upang maranasan nila ang tunay na kagalakan na dulot ng Kapaskuhan. At tunay nilang ipagdiwang ang tunay na dulot ng Kapaskuhan. At tunay naming ipalaganap ang diwa ng Kapaskuhan. The cause of Christmas is your Son, your only begotten Son, na siya na bagamat ay Diyos, ay hindi hinaring kapantay ninyo, kundi siya'y nagpakababa na ganyang tao, na ganyang alipin, at naging masunurin hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. As we prepare, Lord, aming mga sarili sa pagdiriwang, opo, Lord, kasangkapanin niyo po kami na may palaganap ng katotohanan ito. Salamat po. Pinupuri ka namin dinadakila. In Jesus' name I pray. Amen.